Alamin natin kung ano ang inihanda ni Lance Avellon para sa ating mga doctor lovers. Samantalang pumapatak ang ulan, hindi po napipigil ang Lance Avellon sa pagsulat ng mga tula na kanyang mga likha. Narito, let's welcome Lance Avellon sa programang Dr. Love. Lance, good evening. Magandang gabi po sa iyo, Brother June, at sa atin po, mga tagapakinig po ngayong gabi. Tingin ko sa'yo parang si Fernando Poe Jr. Naka-jacket ka, di ba? Di ba ganyan si Fernando Poe Jr. ng araw, di ba? How's everything with you, Lance? Yes po. Okay naman po. Okay naman po ako dito sa Manila. Okay naman po ako so far. So, ayun. Medyo nagpamiss lang po ako ng isang araw kagabi, pero I'm back. I'm here. So, He's back. I'm excited. Ano ang inihanda mong piyesa ngayong gabi para sa ating mga doctor lovers? Okay, sa punto pong ito, ang inihanda ko pong tula po para sa inyo ngayong gabi ay two things. First, syempre po, dalawang bagay po ang pinapatungkulan po nito. Una po, ang tula pong ito ay inaalay ko po sa dalawa pong kaibigan ko, na which is actually a couple who just celebrated their 23rd wedding anniversary last Sunday. Si Kuya Mars at Ate Jane Catan. I'm sure they're watching right now and listening. At syempre po, pangalawa po, inaalay ko po ang tulang ito sa lahat po ng mga magsing irog, nagmamahal at marupok sa pag-ibig. Wow, parang may hugot Ayan. Okay, let's hear it from Lance Avellon, our spoken word artist on Dr. Love Radio Show. Okay. So, ang pamagat po ng piyesang ito ay para po sa mga nagmamahal dyan at yun, alam niyo na kung sino kayo. Ang pamagat po ng tulang ito ay ganito ang nagagawa ng pag-ibig. Ganito ang nagagawa ng pag-ibig. Magsisimula ito sa pagtatanong ng pangalan, sa paglikha ng pagkakaibigan at kalaunan, na kapag pupuyat ng hindi napapagod ang puso na paniwalaan ang akalang ilusyon na sa sandaling mapana ni Cupido ang damdamin ay papalitan nito ng katotohanan. Ang dating pagtulog ng maaga ay nagiging pagtulog sa disoras ng gabi na hindi na mahintay ang pagputok ng bukang liwayway na makipagpalitan muli ng mga papiyaw na kilig. At kapag magkapiling, hindi mapaghihiwalay ng unos, ng karamdaman at ng trahedya. Ang isa't isa ang nagsisilbing kalasag na hindi lamang sa papel iniuugat ang pagsuyo, kundi sa pangakong binitiwan sa harapan ng may likha. Ganito ang nagagawa ng pag-ibig. Iiwanan ng tipak ng pagkawasak at ang mga tipak ng maaari pang buuin ay bubuuing muli. Na pangako na mamahalin ng isa't isa hanggang huli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow! May hugot talaga. Incidentally, yung kaibigan natin na si Aling Lourdes nagpapasalamat sa iyo at nabanggit mo raw siya at special mention daw siya sa iyo nung isang gabi. Last week, I think it was last week. Special mention daw, talagang hindi siya mapagkatulog magmula nung ginawa mo yun. Baka may mensahe ka sa kanya ngayon. Ayun po. Una po sa lahat, yun po, actually, bago po muna yun, actually, dinededicate ko rin po ang tula pong yun sa mga mag-asawa who are listening, for all married couples. And, syempre po, dako na po tayo, binabati ko po syempre, si Mami Edna Abellon po muna, ng magandang gabi, good evening, happy viewing. Ang aking mga kapatid po sa Laya PH, kay Sir JC Calasikas ng good evening, kay Kuya Mars at Ate Jane Catan po, at sa Iling Magnolia ng good evening, at syempre, ang aking fan na si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union ng magandang gabi po. Sana po ikaw po ay nasa mabuting kalagayan. Mm-hmm. Ayun. At So sana po, mahilig siya magluto, yun nga po eh. Mahilig pa siya magluto. So, tingnan po natin kung matitikman man ko po ba ang luto niya. Hindi ko po alam. So, ang payo ko lang po kay Aling Lourdes. So, Aling Lourdes, kung gaya po ng sinabi ko po last week, kung nasang ka man po, dyan ka lang. Opo, at huwag kang aalis. Alright. Yeah. Maraming salamat sa'yo. Thank you, Lance. Thank you. Aling Lourdes, sabi ni Lance Avellon, kung ikaw man ay nandyan sa kinaroroonan mo,
huwag ka nang umalis.